emblem setup. Double battle spell. Double battle spell setup. At ang Carl Ipit natin na sa PHI ni Pumuseno magpapakitang gilas sa pagpasok ng game number 1. Here we go. 9 na oras inintay ito ng sambayan ng Pilipino. Karamihan sa atin hindi nakapanood ng live, pero hindi kami kasama ni Burrito noon kasi napanood namin. This time, mapapanood na natin sabay-sabay ang Pilipinas kontra sa Cambodia in this specific scenario. De La Cruz, natunugan na niya na hindi nagsisimula sa purple itong si Shandavan. Kaya naman magta-transition kaagad sina Nepomuceno sa pagkuha ng kanilang purple because of the utility matchup na makikita nga natin sa ngayon. Yeah, and masusubukan dito si Viana, no? Kung gaano ba talaga niya kakabisado ang Claude. Isa to sa mga pamato din talaga niya, si Nepomuceno, aagawin yung Little Wanderer. May mga ganun na naman dito, guys. Pagkuha ng Little Wanderer, iaatid si Carl TC doon sa mga farms na meron siya. Grabe, balik eskwela, no? Pinatid sa school. Yan ang mga gusto na nakikita natin so far. De La Cruz being so proactive in situations like this. Binibigyan nila si Tai ng medyo marami-raming problema in terms of the poking and the damage department. But Vinuya so far is able to make the most out of the damage output na binibigay nga ng isang Pakito nung simula pa lamang. And Nepomuceno is already level 4. Okay, si Pavin ngayon ay nakikipagsubukan dito kay Viana. Lumalamang si Viana dito, ha? Kung titingnan natin, pero hindi rin basta-basta umaabante ito si Pabico. Kahit pa may suporta ni Daddy JP sa gilid. And ang maganda dito, pre, para sa Team Philippines, no, dalawang Purify naman. Nirespeto nila yung crowd control na meron ang Cambodia para kay Viana at kay De La Cruz. Habang si Nepomuceno ay umaamba din lang, gusto ata ni Nepomuceno na magsimula ang Cambodia dito sa Pagong kasi yun ata ang disenyo ang kanilang lineup eh. Sige, pagsimulan niyo, kapag kakalahati na, alam niya na may dragon na darating at si Nepomuceno naiipit doon sa pit. Pero may spin siya nagagawin kasabay nung Mystic Gosh, De La Cruz pa nakakuha ng Pagong. Si Tio Doom ay hahabulin nila Nepomuceno with the first blood. Nabuhay naman itong Atlas na ito. Alpas na mula ang mga natirang miyembro from Cambodia pero lumamang ang Pinas doon. Again, great fight. Uy, habulin pa talaga nila. Gagamitin na naman ni Nepomuceno and the damage is gonna be enough. Papunta kay Sean Makara. That's gonna be one taken down right away. Wala pa yung level 4 nitong si Tayo Dome so wala pa talaga siya magagawa. Sa pagkakataon na yun, mabilis na nakapag-eskapo itong si Nepomuceno and it's going to be Cambodia na wala nang magagawa pa. 2-0 para sa Pilipinas. Racking it all up in while Vinuya and Mengkong nagba-blind date lang dun sa baba. Ang daya, dapat walang ganun, pre. Pre, partida, nasa pagitan siya ng second tower, papunta dun sa third tower. Sakto eh. Dinap pa rin ng Team Philippines. Ganun ka desidido, pre, pinaglalaroan na naman ni Daddy JP. Naglalaro na naman to. Naglalaro na naman. Ay, kung kahapon na Philippine Ninja, Philippine Ninja Warrior. Warrior siya kahapon, ngayon naglalaro na naman siya. Ngayon, Philippine Airlines. Airlines siya na ngayon. De La Cruz Airlines, pre. Oh my gosh. Air JP. Di ba? Is Air Jordan, may Air JP din, pare. Huwag ka makakalimot. Pwede pala yun, oo. Kasi alam natin yung Air JP sa Chola eh. Pero Air JP din pala. Air Express para dito kay JP. Ayan na. Speaking of JP, siya yung minamataan, pare, ha. Tinitignan Shandavan for Philippines is to keep this going. They're currently leading by 2.5k pag and Kio Favin siya naman ang mamataan. Hindi data siya handa na nandun si Pabico immediately using that flicker to be able to get out of that situation. At dahil dun, wala na namang major battle spell itong si Favin kung sakaling sumali siya doon sa third. Talaga si Pabico, no? Kapag nagkaroon ng pagkakataon na gamitin yung kanyang Mystic Gosh, ginagamit niya talaga. Kaya ngayon, Nepomuceno naman na mangunguna dito sa Pagong. Kasi kanina nung game, first turtle, siya yung pinauna niya yung Cambodia, tapos naagaw pa ata yung XP Crab. Dito ni Nepomuceno, level 8 na siya, level 7 si Shandavan. Pero si Vinuya sinusubukan. Bawal yan, boy! Sumet sa germs dito si Odom. Pero si Nepomuceno, ipipili siya kasi naman si Gosh. Sinumabili siya para dito sa kabilang panig. Pero ngayon ay pupuntahan na si Nepomuceno. Buhay pa rin naman. Pabico ngayon, nagbabato lamang ng kanyang mga projectile. Mamamatay si Nepomuceno
Pero parang sulit pa rin yun kasi si Yodum ang kanilang nabigyan. Magsisimula na si Chandaban dito sa pagong na ito pero parang mali yata ang desisyon yan. Umalis ka na dyan kasi sa Pabico ay nandun habang pinagsasapak na naman Binuya. Itong si Meng Kong sasama na si Yodum pero si Pavin ang makakakuha ng pagong. Okay lang daw para kay Carl kasi masyado pa siyang malayo. Pero ang Cambodia kahit papano ay nakabawi doon sa In spite of having a 2K gold lead, nakakuha pa rin sila ng mga pick-off at si Fabian na naman na nawala this time. Si Viana Udom naman ang kanya magiging target. De La Cruz sumayaw na lang at kahit natapos yung turtle objective na nakuha ng red side, Cambodia ay may casualty pa rin na nakuha dahil nga si Fabin ang nawala. Yung Claude na naman ang latiguhan and it's a 600, 700 gold lead this time para kay Viana and he's planning to make the most out of that. Let's be honest, hindi ganun kataas yung kalamangan nitong Pilipinas pero isang item ang agwat niyan. Kahit yung mga ganun kaliliit na item pa rin napakalaking bagay niyan moving forward para sa ating Team Sibol. Lalo na no si Nepomuceno man kasi akay ito at kanya Mengkong hindi na ako nakakita ng ng Yuzhong na hindi napapatama yung mga Dragon Tail niya, yung mga Furious Dive niya. Click Sansan do it. Binigyan ng banayad dito ni Binuya at ni Pabico. Hindi pa sila tapos dito. Sabi nila, sige, Torre. Ako, malis ka na dyan, Chandaban. Sabi nila, okay, tapos na tayo sa Torre. Si Chandaban naman, aabangan lang muna nila. Folks ay nandun. Nagamit na rin yung 30 Sans. Pero hinaharangan lang ni Binuya. Grabe yung Sansan dito. Nagpapamalas na naman. Purifier nagamit ni De La Cruz. Makakataka siya with that guiding wind. Ayun na naman. Pero andito na naman yung projectile. Lalapag yung Salmon Force. Pagsugod dito. Isipin mo, napapakabal rin na nga ako. Team Philippines to, pre. Dito, Team Liquid Philippines. Oh, wait lang, Binuya, papasok din. Mengkong ngayon. Ay, gusto pa sanang proteksyonan si Pab. From 2K to 4K, almost 5K pa yung gold lead dito ng PH eh. Oh men, gusto ko lang sabihin hindi ko alam kung saan lungga nang gagaling si Sanji at bakit bigla na lang siyang nasabot. Bigla na lang siyang nasa top. Nung tinake down nila kanina, itong si Kyo Pabin, pre, nandun siya sa may sa bush. Hindi man lang siya nakita nung iba mga members pero this time nakita na wala iba kundi si Vianya. Makakapag-dash away pa na naman siya. Pero ito na yung tulong. Tayo Udom wala rin masyado magagawa. Black Dragon form may binitaw na rin pero under naman si Carl TC pero si Shananda pa na makakuha niyan. Escape muna ang Team Sibol. Okay pa rin naman. Walang casualties na mangyayari pero great call mula sa Cambodia. Nakakuha pa rin naman sila kahit papano. At ang nahatak ay walang iba kundi itong si De La Cruz at siya ang malalatiguhan. It's still a kill para dito sa Cambodia at nakakuha din sila ng turtle. Kaya alam nila na walang purify itong si De La Cruz kasi nagamit niya naman kanina. And si Viana, by the way, napagamit din siya ng purify doon sa itaas. No? In-expect niya kasi na baka bigyan siya ng Vitalis dito ni Tio Doom. Ngayon si Binuya ay sinalubong ni Pabico. Naka-follow up din naman itong si Nepomuceno. Nandun yung Mystic Gush. Naka-nation para dito kay Sean Makara. Kasi Pabico, folks na naman. And retribution ni ginamit na rin ni Nepomuceno. Binuya, matras-atras. Sinusukat niya kung kaya niyang bigyan. Ang flicker, pinorse lang, pre. Pinoforce lang pala yung flicker dito ni Tio Doom. At walang magagamit for the next 2 minutes. Itong si Tio Doom, hawak na naman sa kabilang lane itong si Binuya. And again, they're looking to secure something mula dito kay Shandavan. Nakuha pa niya pa rin naman yung kanyang orange objective but the macro has been going to the side of the Filipino. Si Binuya, hinati na naman. Ginamit yung isang battle spell, pre, hindi yung flicker. Yung inspire, in-inspirean. Unli-inspire kasi yan, pre. Si Binuya. Ladies and gentlemen, pinapamalas na naman ng Team Philippines ang kinalang matinding focus dito sa larong ito. No? Kahit nakakakuha ng mga objective ang Cambodia, hindi sila makadikit sa gold lead. 5,000 secured para dito sa Team Philippines. At ang Sibol ngayon, naghahanap ng pagkakataon na perfect match. Black Dragon 4, Petrify na gamit. Pabico ang pupuntahan nila at mapapatay ito. Pero sabi ni Viana, sige, try natin ipagtanggol. Binuya ang hinahabol. Flicker na force na rin. At ginagamit nila yung river na ito para makakuha ng malaking advantage. Lord is up. Wala pa si Pabico for the next 15 seconds.
Pero pwede patagalin ito actually ng Team Philippines. Oh, ganda na ginagawa ng Cambodia dito. Nakakuha sila ng pick-offs every now and then. Ang nakuha nila ay wala iba kundi si Pabico, making the most of the flicker na nakomit niya na at this same place nung ginamit niya yung Mystic Crush bago siya mamatay. Pero dito, ang hanap nila ay wala iba kundi si Shandavan. Gusto niya sana mag-engage, but it's not gonna happen just yet. Hinihintay ko yung heavy spin. That might be just the major play na hinihintay natin. Udom is gonna be there at walang kahit anong engagement na manggagaling sa Pilipinas. They know that they want to have this specific target being the Lord at hihintayin muna nila itong si Pabico na lumabas na talaga sa laban. Fortunately, meron ng kanyang Purify. He also has a glowing wand plus an extra item na makakatulong sa kanya na medyo mapabilis yung laban. But the Philippines needs to be careful dahil maganda yung front-to-back composition nitong Cambodia. They have the Eve, they even have the Baksha para doon sa front lines at kailangan nila makaburst down ng isa pero si Pabico na target. What a find! Mag-isa lang, pre! Why naman ganun, Tio Doom? Ginamit yung Fatal Links pero walang nakatingin. Mula dito sa Cambodian representative, medyo may mga miscommunication na nangyayari. Pabico na naman na hinahanap nila. Pabico, Flicker and the Blazing Duet pero walang tinamaan si Pavin. Abangan nila sa BMI at Bolek! dito na Team Philippines, lipad-lipad na with the Black Dragon 4. Natatalon, Energy Furious dive, talagang dive ang gusto ng Team Philippines at activated na kaagad pre yung stampede na meron ng Team Sibol. Men, Tayo Dome, next time dapat may follow-up yun Baka hindi lang medyo meron. Mas maganda kasi yun pag may follow-up yun. No, but it's, ewan ko like lang to, thought process lang. Hindi naman ako to trash talk, just stating the facts. Tayo Dome, wag ka nang sumali dyan. Kasi wala nang kahit anong enforcement. O yung tutulong pa sana sa'yo, malalagutan ng hininga. Just like what is gonna be happening to Shandavan here. -1 na naman, balik sila ngayon at focus na naman sila dito sa Torre. Hinarapan na ni Binuya para wala nang areglo at doon matatapos ang boxing. Kung gusto pa sanang lumaban ng gagawa pa. That's just how Sibol rolls. Ano nangyayari doon? Kailangan nila mag-usap-usap dito, pre. Binitawan yung Fatal Links pero walang naging follow-up mula dito sa Cambodia. Tignan mo, after Furious dive, pre, wala na. Ang goal na lang nila dito ay magyakap-yakap and yung extra shield na nagagaling doon sa Guiding Wind, sapat na para mapigilan yung higop ng buhay mula doon sa Char Essence ng isang Mekong. Pinapahirapan nila ang Cambodia dito. Ngayon, lalong hihirap ang sitwasyon. Si Binuya ay minamicro-micro lamang. Merong ultimate si Tio Doom. Siya ay mabibigyan. Pero maraming ultimates. Hindi. Walang ultimate na ginamit ng Cambodia. Conceal lang. Lamang. Medyo napalalim lang ata talaga si Binuya doon. Underestimating yung damage ng Cambodia. Sapat na pala ito. Tio Doom, pwedeng bumuelo. Available ang dalawang Purify ni Viana at De La Cruz. Tagumpay ang kanilang pagdepensa. Pwedeng maglubay muna dito ang Team PH at antayin yung next wave o yung next Lord na papaparating sa isa't kalahating minuto na darating. Pero meron ding setup, may Purify din na nagamit. Si Pabico ngayon ay mabibigyan, hindi na siya nakapag-flicker. Makakati si De La Cruz, nilapag yung Summer Force, tatakas si Viana, nagamit yung kanyang Purify. Habuli pa sana ni Mekong pero hindi na muna, aatras na muna dito ang Team Philippines. Pero habang nangyayari pala yun, nabasag na yung itaas. So kahit pa paano, pamatay sunog para sa Cambodian rep. Oh, good plus to para sa Cambodia. Maganda yung counter-attack na ginawa nila kanina. Great call mula kay Sean Makara na nag-RWM siya. Doon talaga sa dulong-dulo. Flicker, papasok. We're gonna have to watch that again. Dulong-dulo. Flicker getting inside. Si Viana nakatakas pa rin sa tulong ng kanyang Zaman Force. And all that while PHI Nepomuceno was trying to get the orange objective. So kahit pa paano, meron pa rin mga major or minor wins na naipapanalo dito ang Pilipinas in certain situations. Pero dito na natin i-expect na talaga magiging makati na yung damage nitong si Tio Favin 14 minutes into this game. I am just wondering kung ano magiging susunod na galaw nila dito. Since si Vinuya, alam niya kasi na nakapalibot na yung apat Magagastos niya lang yung flicker niya kung sakali na ginamit niya pa yun. Pero nandito na naman sa likuran itong si Tayo Doom. Siya na naman ata magiging target. Ando na yung Mystic Cash pero wala mangyayari sa kanya sa ngayon. Nepomuceno makukuha ng stale but it's still a-okay. They still have the inhibitors anyway. Yeah, ang gagawin ng ng Team Philippines dito, bibilangan kung ilang segundo tutubo itong Lord. Flow na muna ni Vinuya yung ibaba at hahawakan ni Nepomuceno lahat ng mga possible entry points doon sa gagawing pag-atake dito ng Team Philippines. Nepomuceno umambalang Guiding Wind mula dito kay De La Cruz.
Ngayon naman, magbabago ito kasi available halos lahat ng battle spells bukod sa Retribution ni Nepomuceno na aabot naman sa pagbuhay nitong Lord. Ganun din naman para sa Cambodia pero lahat ng mga ultimates din ay available. Sino kaya ang kanilang unahan? Napag-examine for si Mengkong ang hinahabol. Si Theodome, umaamba-amba lamang. Gagamitin ba niya kay Fatalist? Ako hindi ata niya magagamit! Hindi nga ata niya magagamit. Pre, De La Cruz ay namatay. Ready? Pero nakabawi din naman ang Cambodia. Hinabol nila dito si Biana, mamamatay din. Nagkakaatrasan na muna. Binuya ngayon ang hahabulin. Susubok sana siya pero nauntog. Itong si Binuya, dalawang natitira para dito sa Team Philippines. At si Pabico ay lumiko. Alam ata dito ng Cambodia, siya ay hahabulin. Prepara Pabico, nabigyan at nasolo din ni Mengkong pagkakataon ng Team Cambodia na simulan at i-rush itong load na to. Yup, this is what we're talking about. Yung late game ay papabor talaga para dito kay Keo Favin. A call mula doon sa Cambodia na maghanap talaga ng napakagandang scenario for themselves. Hindi na mahanap ni Nepomuceno yun. Siya na Favin at mapapagamit na siyang heavy spin para makatakas lamang. It's gonna be the Philippines now slowly losing the lead that they have built oh so dearly. Yung Winter Crown na binitawan nitong si Cambodian players ay talagang nakuha yung atensyon nitong si Vinuya. And with that being said, hindi natuloy yung burst down na dapat sana yung mangyayari talaga in favor of the Philippines. So with that being said, ngayon yung halos 7 o 8,000 kalamangan na hawak ng sa 1,000 and Cambodia would probably want to have a lot more. Yeah, kung ikaw ang Team Philippines dito, alam mo kung gaano kalaki ang kakayahan ng Team Karing talo itong pamalas nila kung bakit yun ang kanilang record. Team Philippines, sapat naman yung kanilang kakayahan. Binuya, kayang-kaya niyang i-split yung mapa, kayang-kaya niyang laruin yung mga ganitong klaseng aksyon. Binuya, susubukan lamang itong si Mengkong. Tinan mo kahit yung Cha Essence pre, para sa shield lamang, susubukan utin ni Mengkong, makakalahati siya. Binuya, makikipagsabayan. Sabi niya, sige, try natin. Wow! May nandun, may kipag 1v1, sabi niya, naku, ang daya ata, may nagtawag ng kuya, flicker na gamit niya, Black Dragon from as well. Sasalubungin siya dito ni Sean Makara at mapapop lang yung mentality ni Binuya. Basag na rin yung torre dun sa may bandang ibaba. Binuya! Dito na si De La Cruz, Fatal Legs, nakuhuli si Binuya. Tagumpay naman yung pagpatay nila doon sa Lord para dito sa Team Philippines. Pero nakipaglaro si Binuya sa apoy. Hahabol ata dito ang Team Philippines pero kulang sila ng isa. Wala namang fatal links para dito kay Theodome and yung river manipulation para kay Chan Makara. So, okay pa rin naman ang estado dito ng Team PH. Ang daming na gastos kahit papano ng mga ultimates para lang makuha itong si Binuya during that time. So, there was a lot of time bought para sa Pilipinas to gather something else, pero nag-shift na yung kalamangan. So now, it's the Philippines at the defensive end of this matchup dahil umaangat na. It's just 350. Pero kanina nakita natin yung taas talaga ng kanilang kalamangan from the start. Cambodia has been making and pulling all the stops para makakuha ng mas magandang mga panalo heading forward into this game. Pero the Philippines still have all of their inhibitors available. Kailangan lang nilang maprotektahan to if they want to win this game. Macro na ang gagawin ng Team Philippines. Si baba, itong si Binuya. Bianya? Babrasata na yun, pag-examine force. De La Cruz ay atras. Black Dragon for may nagamit din. Bianya's down! And yung river manipulation bitawan dito ni Chan Makara. Ayun, hinahabol na si De La Cruz. Binuya din. Si Mingko ngayon. This time, sa gilid na bahagi naman si Pabico ay nakapatay at walang roamer dito ang Team Philippines. De La Cruz. Bumili na yung immortality. Iiwasan niya dito si Mengkong. Sabi niya, sige, try nga natin bilhin yung trip niya. Nepomuceno yung atras din. Grabe yung paghabol ng Team Cambodia. At ngayon, mula doon sa 8K na napunta sa 2,000 ngayon, sila na ang may hawak ng gold. Mabigat para sa Pilipinas kasi kung sisilipin natin 15-13 ang kill score kahit paano pumapalag-palag na talaga itong Cambodia heading forward into this game number 1 pero magmamatter yata yung ginagawa ni Binuya sa may bandang ibaba. Bibilin yata yung trip nito ng Cambodia. De La Cruz is very much aware of the situation pero silipin mo si Binuya, siya na mismo yung tumatangkin nun. Hahayaan na niya na maka-atake yung iba so magbaback away itong si Keo Favin. This might be extra information na sana ay pwedeng magamit itong Pilipinas but that's not gonna happen.
kumapit ng Pilipinas. Sa lahat ng mga manonood, you gotta pull out your energy balls kasi ngayon, dalawa na yung bagsak na inhibitors. Malaking bagay to, Burrito. Yeah, actually parang kaya pa nga nilang gawing tatlo to kung gugustuhin nila. Pwedeng pwersahin yung gitna. Pero ang mahirap na parte, yung opposite lane dito ay maluwag para sa Team Philippines dahil nga yung patagalin ng Team Philippines hanggang sa dumating sa punto na mainip ang Team Cambodia at mag-clear doon sa may bandang ibaba. Pwedeng maging go signal ito at maging 4v5 against sa Team Cambodia. Uy. Pero parang ang plano nila ay bigyan itong si Vianya. Purifier na gamit dahil yung Fatal Links ay nabitawan. Pwede nila si Tio Doom, alam nila na wala na itong pantakas pero meron pa rin naman perfect match habang sa gilid na baka Gipre talagang hinahati Binuya ang Cambodia at mapipilitan si Fabi na umuwi. Go signal to para sa PH ha. Tol, pinapapili talaga ni Binuya yung Cambodia sa kung ano yung gusto nilang i-prioritize. Kung mapapansin nyo, si Binuya hindi pa rin talaga iniiwan yung bot lane while the Philippines is still holding on to this river. Para mapuwersa yung Cambodia na magpunta doon sa ibaba, and this might just be the major concern. Nagbago na naman ang pwesto itong si Shandaban. Is Nepomuceno aware of it? Lalakaran niya naman yan at nakakita siya ng dalawa. Niraratrat na rin nung Cambodia yung ibang mga members yung pagdating yung Torre, pero i-go niya na yata to, pero hindi niya pa mag-go ng sagaran kasi bumaba na naman itong si Kopabin, pero si Nepomuceno naman na nakakuha na Lord! Oh my goodness! Naku, nakuha ni Nepomuceno. Pwede actually sila mag-attract. Pero sabi ni Bia, sige, try natin bilhin yung trip dito ni Tia Fabin. At nakabili na rin naman ng Immortality. Mamamatay si Binuya, pero parang ayos lang ata yun para sa Team Philippines. Kasi si Binuya pa lang ang namamatay. Vianya? Na matras, may shield din na naibigay. Itong si De La Cruz. Ang baba ng HP ni Viana. Bumili na siya ng Immortality. Sabi nila, sige, try natin bilhin. Vianya! HP dito ng Cambodia. Let's go! Na, pero hindi yun magiging sapat para makatakas. Oh my gosh! Well, from Pabico, takbuhan na muna para sa Cambodia at may Luminous Lord na dala-dala ang Team Philippines. 49 seconds para kay Mengong, 44 naman para kay Chan Makara. Is this it? Is this it? 3v5 scenario ang gusto talaga nila habulin. Baka tapusin nila yung laban na to! At tatapusin na nga ng Team Philippines ang game number 1.